Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Inshallah po nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about doon sa case ni General Torre. Naalala nyo ba itong si Ate Rochelle o Rochelle? Shell? Naalala nyo ba siya? Siyempre, kilalang kilala nyo siya kasi sa akin siya unang lumabas, 'di ba? At alam na alam nyo yan na talaga naman pinag-usapan doon ang kanyang illegal detention case na final kay General Torre. So, alhamdulillah Rabbil Alamin, today po, yes, today naisampa na rin ang case sa ombudsman. So, ipag-pray po natin na inshallah makamit po ni Ate Rochelle ang kanyang justice. Kasi you know why? Pag nakamit niya ang justice na yon, para na din natin nakamit ang justice ng Tatay Digong. Lalabas doon ang katotohanan. Habang naghihiring siya, ayun, doon na magsisimula ang lahat-lahat. Ganun yun. Anyway, hindi lang naman din si General Torre ang naandun. Some John Does ang kasama doon. Hindi ko alam, pero sabi nga ni Ate Shell is nakita niya yung mga yun nung time na April 21 na may hearing sila, nasa labas lang daw ng prosecutor's office, hindi daw pumasok. Kaya paano sasabihin ni General Torre na yun, nawala itong nare-receive? Tsaka paano niya imbestigahan ang sarili niyang case? Siyempre ako man yun, i-acquit ko yung sarili ko. Diba? napaka simple, diba? Ba't ko hahayaang madiin sa isang case, 'di ba? Kung ako magi-imbestiga, syempre ililigtas ko sarili ko doon. Ililigtas ko yung pangalan ko sa ganong case. Ganon yarn. And ako nagpapasalamat din naman kay Ate Rochelle sa kabila ng mga ginagawa sa kanya. Hindi naman siya hinaharas actually. Pinupuntahan lang siya sa bahay nila, and sinasabi nga na madaming offer, ganyan, business na usapan, ganun. Pero lahat tinatanggihan niya, kaya nga naawa kay Ate Rochelle kasi naapektuhan na talaga yung kanilang income. And nahirapan na rin naman sila sa kanilang financial status. Kaya ano bang namang may tutulong natin sa kanya, 'di ba? Ganun talaga, dadaan talaga tayo sa mga ganung pagsubok. And ang nakakatuwa lang sa kanilang mag-asawa is talagang nagtutulungan sila, and nakasuporta din si Sir, yung asawa niya. Plus pareho silang malakas ang loob na ipaglaban kung ano ang tama, na ipaglaban kung ano ang nararapat, 'di ba? Hindi sila nagpapasindak na como si General Torre sikat, matatakot sila, 'di ba? So, madami kaming napag-uusapan ni Ate Shell. Everyday nag-a-update din naman siya sa akin. And katulad nga kanina, sinadya sa akin yung video na nakapost sa kanya ngayon. Iyon, nagpa-xerox na siya last night, and then kanina na-i-file na rin siya sa ombudsman. Pinakita niya sa akin kung ano ba yung itsura sa loob ng ombudsman. Pero yun nga, to pay respect doon sa office nila, sabi nga nung isang employee doon, bawal daw mag-take ng video, bawal din daw i-post. So, we respect that. Kaya ako gumawa na lang talaga ako ngayon ng reaction video. Baka, syempre, maka-apekto pa sa case niya. And, hindi naman kasi lahat pwede natin kuhanan ng video, 'di ba? So, yun, guys, pag-pray natin si Ate Rochelle, pag-pray natin ang kanyang pamilya na inshallah malagpasan nila itong kanilang pagsubok na pinagdadaanan. And also, syempre, since siya kasi ang isa sa mga naging way para mabuksan itong case ng Red Notice na to, alam nyo yun, madaming
po pwedeng matutunan sa kanya dahil siya yung ginawang parang pinagpraktisan nila General Torre dun sa case na yon na ginamit kay Tatay Digong. And yun nga, alam ko napapanood yun na siya, nagsasalita siya, nag-i-speak siya sa mga rally ngayon. And pasalamatan natin siya. Comment down below na hashtag Shell thank you. Yun. Kasi ang lakas ng loob niya. Alam niyo yun guys, syempre kahit papaano nakakatakot din naman. Talaga para sa buhay nilang mag-iina at ng kanyang asawa, ang kanyang ginagawa. Kaya lang, sabi nga niya, di ba, sa akin siya natuto, na kailangan i-express. Oo, kailangan sabihin talaga na whatever happened to her, alam kung sino ang hahanapin. At, alam niyo yan kung saan ko yung natutunan. Kay BP Sara. Siyempre, thanks to BP Sara, di ba? Sabi nga niya noon, kahit anong mangyari sa kanya, alam na kung sino babalikan. Di ba? Ayun na nga si Bangag. So sa atin din, sa akin din, yung mga nagtitreat sa akin, mga nagpapa-spy sa akin, 'di ba? Alam ko na kung sino kayo, alam na din ng mga tao kung sino babalikan nila. At ganoon din naman si Ate Rochelle, 'di ba? So yun lamang guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At madami pa tayong pag-uusapan, madami pa tayong itatakal up. And expect na pure itong videos na gagawin ko is comments and reaction ko lang halos ang ipopost ko, okay? Kasi ang iniiwasan ko is, alam mo yung mga reuse content, syempre binibigay ko na lang din sa iba yon dahil ayokong, alam mo yon yung pinaghirapan nilang kunin yung video tapos ako gagamitin ko lang yung content nila, 'di ba? So doon na lang tayo sa talagang gawa ko. Oo, yung content, comments, ayan, reactions, ganyan. Pero paminsan-minsan siguro para mas maliwanagan kayo or mas ma-achieve din nyo yung sinasabi ko, umaarok nyo yung sinasabi ko, gagamit tayo at least ng mga clips. Okay? So, yun lamang guys. Maraming salamat again. Yun lamang po. Assalamualaikum.